kasama namin ngayon ni Gaira Baroga, none other than Coach Obet Javier. Coach, alam niyo po ba na ganun yung sitwasyon coming into the match at during your preparations na kailangan yung walisin itong JRU para umabante sa stepladder semis? Gaya nga nung sinabi ng presidente namin, para makasurvive kami dito sa Final Four na to, umabot kami sa Final Four is kailangan talaga namin yung straight. So, syempre nagpapasalamat din ako kanina yung first game sa San Beda. Sila yung gumawa ng paraan para makapasok kami. Thank you kay Coach Baroga sa lahat ng members ng San Beda. Natatawa yung anak ni Coach. Sige po, sasabihin ko sa kanya. But Coach, how do you feel na eto, secured na yung spot mo in the Final Four? After, of course, yung last year stint nyo, eto, balik na kayo. Syempre masayang masaya kasi last year na nawala kami. So this year ang talagang target namin. Sa ngayon, sabi ko nga, makabalik muna kami sa apat. Ngayon, nangyari na. Siguro bukas, balik drawing board kami. Tatarget na naman uli kami. Mangarap uli kami. Baka sakali, makalusot kami sa pangatlo. Coach, tama po ba yung narinig ko kanina nang galing sa presidente nyo na siya mismo alam niya na kailangan yung manalo in straight sets? Yes, kasi yung president talaga hands-on sa amin. Every time na nagme-message siya sa amin, kahit sa athletes. So sinasabi niya sa amin kung ano yung kahalagaan ng game ngayon sa GRU. Wow. At yung kahalagaan din ng game ng Beda and Mapuha. Coach, para sa'yo, ano yung naging susi in this match? Grabe yung pinakita ni Matawaran in this game. One of her best games na na-cover namin so far. Siguro talagang na-realize lang nila na kailangan namin manalo ng 3 sets para makaabot kami sa 4. At nagpapasalamat ako sa players ko kasi nag-respond sila ng maganda. Kung ano yung pinlano namin, kung ano yung pinangarap namin, nakuha namin ngayon. Coach, again, going back, yung mga middle blockers mo, I would say, yung pinaka-important role in this match. And also si Paralejas, I heard kanina, kailangan maramdaman yung presence nitong mga middle blockers nyo. And knowing nag-improve din ang blocking ng team, paano mo sila, Coach, pinepare for this match today? Ever since naman ang Arellano talagang number 1 na niya yung middle. So ni-remind ko lang yung middle kanina na kailangan makita ka diyan kasi pag wala, ang option ng setter is pupunta na lang sa outside dito o kaya ay magbaback attack na lang siya. Sa napapansin ko, mas madali lang kami makaunter pag high ball ang ginawa namin. So sabi ko nga sa setter, kung saan tayo mas mabilis makapatay, doon ka pumunta. And yun nga, Coach, very, very effective ang middle blockers mo today. Coach, balikan lang po natin yung naging journey nyo this season. Hindi naging maayos yung pagsisimula. 2 losses agad in the first 3 matches, 1 and 2. Agad-agad sinabi ng mga fans, mga critics na yung Arellano parang mahina, slow start. And then in the next 5 matches, 4 and 1 yung record nyo. Ano yung naging turning point nyo this season, Coach? Siguro, yung simula kasi medyo tight yung kalaban kagad. So, hindi namin kagad na nabasa yung galaw ng dalawang magaling. So sabi ko nga, para makasurvive tayo rito, kailangan yung mga remaining na games natin talagang manalo tayo. Meron na akong mga binanggit ng mga teams na talagang, alam mo, imposibleng talunin. Pero sabi ko, yung iba dapat makuha natin yan. Pero Coach, now knowing that you're in the Final Four, bilog kasi ang bola. Ikaw naman, Coach, paano mo ipe-prepare yung players mo ngayon na, yun nga, last year wala kayo. Going into the Final Four now, anong mindset ang meron kayo papasok ng Final Four? Siguro yung paghandaan namin ng gusto yung Lyceum. Tinalo nila kami ng elimination. Siguro yung pagpasok namin sa Final Four, may dahilan kung bakit kami pumasok. So paghahandaan namin ng gusto yung team ni Coach Chrome. At syempre, kailangan namin yung mental ng mga bata dapat mas maayos pa. Coach, nakalaban nyo ang LPU April 16. Natalo po kayo in 4 sets. Ano sa tingin mo yung magiging pagbabago o yung kailangan nyong ayusin para this time manalo naman kayo against the Lady Pirates? Yung last game ko sa kanya is wala akong receive. Doon ako nasira. So ngayon naman kahit paano nag-improve naman yung passing namin. Siguro next yung block. Yun ang kailangan namin paghandaan sa kanya. Knowing na magagaling yung spikers niya. So, pang-counter ko lang talaga dun is yung blocking at saka yung depensa sa ilalim. Coach, okay, yes. Go ahead, Gaira. Actually, I'd like to commend both your liberos kasi meron kang libero for reception, meron kang libero for defense. Coach, paano mo binigay yung role na to sa kanila knowing na, eto nga, na may isa sinabi mo yung kailangan nila yung preparedness. Paano mo prepare, Coach, sila for that situation?
Every practice nire-remind ko lang sila na kailangan kayong dalawa dyan. Dapat kayo yung iniiwasan ng server. So, ipakita nyo sa kanila kung gaano kayo kagaling. Yung dalawang libero ko is, kumbaga, para sa akin talagang mahusay. Kaya ibinigay ko sa kanila yung pagkakataon sa tiwala ko sa kanilang dalawa. Coach, ito, tatanong ko lang kasi medyo thinking ahead na to. Kasi yung Letran last year, Coach, wala naman sila sa top 4. This year, sila yung team na most improved. In your eyes, from a coach who's coaching against Letran, ano ba yung nagbago sa kanila in terms of the players and of course new coach na umangat yung laro nila this season kumpara sa season 98? Kung makikita natin, mas buo yung galaw ng Letran. So talagang napaghandaan ni Coach Oliver yan. Knowing Coach Oliver, nakasama ko rin naman siya. Talagang alam natin na talagang pag nag-handle siya ng team, medyo talagang dapat mong bantayan. And talking about, of course, the effectiveness of the coach. Coach Obet talagang effective for Arellano. Coming back into the Final Four, talagang very, very deserved win ni Coach Obet. Ito, last na Coach, bago ka bumate since may time pa tayo. Paano ba talunin yung Benilde Lady Blazers na yan? Kasi parang maski anong gawin ng kahit anong team dito sa NCAA, hindi matalo-talo yung kupunan ni Coach Jerry. Siguro number 1, dapat may wala yung bata sa kakayahan niya. Pangalawa, hindi ka mananalo sa strongest team kung ang galaw mo is hindi ka sigurado at hindi buo yung tao mo. So yun ang paghahandaan namin ng gusto. Alright, hirap na. Kaya pala yung mga players ni Coach Obet buong-buo pag pumapalo. Alright, Coach Obet, pwede ka na bumate. I'm sure maraming nanonood sa inyo ngayon. Muli po maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa amin, especially aming presidente. Nandiyan po si President Francisco Caico. At yung coach po ng Pep Squad, si Coach Lucky, maraming salamat. Malaking tulong yung support nyo sa amin. Ganun na rin sa bumubuo ng men's basketball team, especially kay Coach Chico. Maraming salamat dahil lagi kayo nandiyan. At kung humihingi kami ng time nyo, is binibigay nyo naman. At muli, maraming salamat, especially kay Sir Jake De Vera. Yung nakatago naming alas yan eh. At tapos papatingin ko lang yung si Coach Sinong Boy, si Coach Johnny Candoy, siyempre yung aking wife na nandiyan sa gilid, si Lulu. At muli, maraming salamat po sa inyo lahat, lalong-lalo na po sa Arellano community. Coach Obet Javier, 4-time NCAA champion coach. Coach, see you in the stepladder semifinals. Congrats sa panalo ngayon. Thank you ulit. Thank you. Congrats, Coach. Coach Obet Javier, ladies and gentlemen.